oversupply nga po ng itlog ngayon sa mga palengke at ito ho ay sa buong Pilipinas, ano? Pero kung meron ng oversupply, syempre hindi naman ho hindi ho maganda ang tingin ng iba, pero para ho sa mga nagtitinda ng itlog, malaking bagay ho sa kanila dahil dumadami ho yung bumibili ng itlog. Actually dito sa Commonwealth Market, ang pinakamurang piraso ho ng itlog ay mabibili sa 4 pesos. Actually, eto wala na nga ho silang tinda dito ng tiga-4 na piso. Naubos na. Ang pinakamura hong per tray na 30 pieces ng itlog ay umaabot ng 160 pesos. Kumpara ho noong December na medyo mataas ho talaga, umabot talaga sa 9 pesos ang bawat piraso ng itlog. 7 yung pinakamura doon sa natatandaan ho natin. Kaya ho nagkaroon ho ng issue sa Pindian sa kung bakit nagmahal din ang itlog. Ngayon meron tayong oversupply. Malaman natin doon sa mga nagtitinda rito kung ano ba, maganda ba ang pagkakaroon ng oversupply ng itlog sa mga nagtitindang gaya nyo? Hindi naman po. Pagka mura, oversupply, so nagbababa yung presyo? Opo. Magkano yung pinakamura ngayon? 160 po. 160. Dati, yung pinakamura per tray? 200 po. 200. So, 40 pesos yung difference doon sa dating presyo noong December ito, tama? Apo. Pero ngayon na marami tayong supply ng itlog, ano ba? Dumami ba ang bumibili? Opo, dumami naman. Dumami. Tapos ano yung pinakamadalas na binibili? Yung maliliit po. Yung maliliit na 4 pesos. Apo. Yung gaya nga nakikita nyo, wala na silang tinda dito ng tigpo 4 pesos na itlog. Ubos na ho. Pero ano yung masama pag may oversupply? So, marami kayong supply. Ano yung hindi maganda kapag may oversupply ng itlog? Pag ganun po, hindi po maiwasan minsan masira yung itlog. Masira pag Opo. hindi nabili agad. Opo. Oo. Pero sa ngayon, mas marami ba ang bumibili ng itlog? Opo, marami naman po. Usually yung pinakamura. Opo. Yung tig-4 na piso. Opo, ginagamit po nila pang Topsy or pang burger. So, pabor kayo doon na may oversupply tayo? Opo. Pero sinasabi ng Department of Agriculture, kumain doon ng maraming itlog para dahil maraming supply. Opo, madali din po kasing lutuin. Oo. So, sa tingin mo ba, yun ang ginagawa ng mga kababayan natin ngayon? Dahil Opo. mura itlog, bumibili sila ng marami para kumain na kumain. Opo, yun din po tanong din po namin yun minsan. Ano sabi? Mas madali daw po lutuin, hindi ka nabibili pa, lalabas. Kasi sa tindahan po kasi mahal. Yung price nila, 9 pa rin. Yeah. So, ano sa inyo yan? Mas gusto nyo na may oversupply kaysa kulang, parang may shortage? Opo, mas gusto po namin yung oversupply. Mas may oversupply. Thank you! Opo, Yeah, medyo marami bumibili ng itlog dito sa Commonwealth Market. Actually, kanina, ay nakita ho natin yung mga kababayan natin. Ayun nga, sabi nga, ang mas mabenta ho yung taga-4 na piso per piraso. At ito yung dito nila nilalagay yung pinipiling itlog. Pwede kayong pumili ng itlog yan. Tapos lalagay mo ho dito. At sabi nga ng mga nakausap natin nagtitinda, mas okay na meron tayong oversupply. So ang pinakamahal ngayon dito na per tray ay umaabot ng 260 pesos. Ayan po ay 30 pieces na. At ang pinakamura ay ang 160. 160, ito ho yung gaya niyan. Ito yung small size na ng itlog. 160, 30 pesos ho yan. Pero dati, noong Disyembre, nung marami may mga okasyon tayo, ginamitan natin ng mga itlog yung ating mga panghanda, ay umabot ho sa 200 pesos ang per tray ng pinakamaliit na itlog. So kung tatanungin natin yung mga nagtitinda rito, mas okay na ang meron tayong oversupply kaysa meron tayong kakulangan sa supply ng itlog. So yan po ang ating sitwasyon mula dito po sa Commonwealth Market, dito po sa Quezon City. Ang sitwasyon po ng mga nagtitinda ng itlog dahil nga ho sa pagkakaroon nito ng oversupply. Tinatangka ho natin makausap sana ang Department of Agriculture para tanungin sa usapin ang pagkakaroon ng oversupply ng itlog, pero hindi pa ho nila sinasagot ang ating tawag at text na pinapadala sa kanila. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.